Ang tema po ng ating mensahe ngayong umaga ay ang Panginoong Hesus ang ating punong pari na higit kaysa kaninong pari sa kahit kaninong lahi. Sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at siya'y patuloy na namamagitan sa Ama para sa atin bilang nag-iisa at pangwalang hanggang punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Dahil dito, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay malayang makakalapit sa Ama, knowing that Jesus made a way for us. Ito po yung pangatlong beses na ako ay mag-preach regarding sa pagkakapari ng ating Panginoong Hesus. So yung una is yung sa Hebrews chapter 2, verses 10 to 18. Sa pangalawa ay yung Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. At ngayon ay ang buong chapter 7 ng Hebrews. At ang title po ng ating sermon ngayong umaga ay nakalagay nyo man dyan sa inyong program, A Better Hope from a New Covenant and a Superior High Priest. Mahaba daw po pero hindi ko alam kung paano paiksiin yung title So, kasya naman po sa program. So, A Better Hope from a New Covenant and a Superior High Priest. Nakita ko po kanina na marami tayong bisita. So, welcome po sa inyong lahat. At maaaring nagtatanong kayo, bakit pinag-uusapan dun sa church na yon yung mga pari? Bakit pinag-uusapan yan sa BBCC yung mga pari? Di ba ang mga pari ay para sa para sa mga Catholic, di ba? Doon lang natin sila nakikita o naririnig. Well, usually kung isang tao ay hindi mahilig magbasa ng Biblia ay talagang doon lang niya makikita at maririnig yung salitang pari. Pero ang isang pari ay mahalaga dahil ang Panginoong Hesus mismo ay tinuturing na isang pari. Siya ay ating itinuturing na ating pinaka-punong pari. At mamaya ay makikita natin yung background ng pagkakapari ng ating Panginoong Hesus. So, binasa natin kanina yung Hebrews chapter 7, yung buong chapter ng verse 7. At kung titingnan ninyo, mayroong gustong solusyonan yung author or yung sumulat ng Hebrews chapter 7. Meron siyang gustong solusyonan kasi merong issue, may problema. So nakalagay dyan sa program nyo, ano yung nais na solusyonan ng Hebrews chapter 7? O ano yung nais solusyonan ng author ng Hebrews, kaya niya naisulat itong Hebrews chapter 7. Ito kasing mga bagong Christians doon sa panahon na to ay halos lahat sila ay may Jewish background. Mula sila sa paniniwalang Hudyo. At yung mga bagong Kristiyano sa mga panahon na ito ay interesado sila sa Panginoong Hesus. At gusto nilang maniwala na si Kristo lang yung kanilang kailangan at na si Kristo yung kanilang kailangan bilang kanilang punong pari, bilang kanilang high priest. So yung high priest ay yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Sinasabi ngayon nung sumulat ng Hebrews na hindi nyo na kailangan ng mga punong paring Hudyo dahil yung kanilang tungkulin, yung kanilang gampanin ay ginampanan na lahat ni Kristo. Ito yung mensahe ng mga tagapagturo ng mga Kristiyano yung panahon na to. At yung mga early Christians, gusto nilang maniwala doon sa idea na yon. Gusto nilang maniwala at makalaya doon sa mabigat na burdens
na ini-impose ng mga paring Hudyo sa mga seremonya, sa mga tradisyon, sa lahat ng kailangan nilang gawin. Pero naglalaban sa isip nila, merong naglalaban sa isip nila na ideya dahil si Jesus ay hindi nanggaling sa isang priestly tribe. Hindi siya nanggaling sa lahi ng mga pari. At ito yung tribe of Levi or lahi or lipi ni Levi. At alam nila yung kautusan, alam nila yung Old Testament. Alam nila na ang itinalagang lahi or lipi lang para maging pari at maging mga high priest ay yung mga nasa lipi ni Levi o yung mga nakaugnay kay Aaron. At ito yung mababasa natin sa Old Testament sa Numbers chapter 3. So totoo yung concern nila. Totoo yung sinasabi ng mga nanggugulo sa kanila na si Jesus ay hindi kabilang sa lahi ng mga pari. Si Jesus ay hindi isang Levita. Siya ay nagmula sa lahi ni Judah. At para sa kanila, ito ay contradiction sa kine-claim ng mga Kristiyano na si Kristo ang nag-iisa nilang kailangan bilang kanilang punong pari, bilang tagapamagitan sa Diyos. At yung contradiction na ito yung nagpapalakas doon sa claim ng mga paring Hudyo na umaakay sa kanila para iwanan yung pagiging Kristiyano, para iwanan yung pagiging tagasunod ni Kristo at bumalik doon sa dating paniniwala nila bilang mga Hudyo. Sinasabi ng mga paring Hudyo na si Jesus is disqualified para maging high priest at hindi siya karapat-dapat na maging tagapamagitan sa Diyos. At may in one angle, may point naman yung mga paring Hudyo. Totoo nga na hindi siya galing sa lahi ng mga pari. At ito yung nakakagulo sa isip ng mga early Christians sa panahon na ito. At ito rin yung solusyonan nung sumulat ng Hebrews, kaya niya nasulat yung Hebrews chapter 7. And sa panahon natin ngayon, hindi naman nawawala yung ganito eh. Sa panahon natin ngayon, maraming mga issues, maraming mga tanong, maraming mga kaguluhan tungkol sa iba't ibang issues o iba't ibang tanong tungkol kay Jesus. Maaring yung iba ay may tanong patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Yesus, sa kanyang pagiging tao, at sa kanyang pagiging Diyos at pagiging tao at the same time. Yung iba ay may tanong tungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Yung iba ay may tanong tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang kakayahan na magpatawad ng kasalanan. At marami pang iba na mga issues, concerns, or questions yung mga tao hanggang sa ngayon na tila ba pumipigil sa kanila o preventing them na magpatuloy sa paniniwala kay Jesus dahil hindi nasasagot yung mga question sa isip nila dahil wala rin namang nagpapaliwanag sa kanila ng malinaw na galing sa Biblia. At yung mga importanteng issues na ito ay kailangan mawala muna or malinawan muna bago yung isang tao ay tuluyang tanggapin yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Yesus o yung salvation mula sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga mahalagang alam natin, bawat isa sa atin, kaya mahalagang alam natin
yung ating pinaniniwalaan. Mahalaga na kaya natin itong ipaliwanag sa mga taong nagtatanong, ano ba yung Christianity? Ano ba yung pinapaniwalaan nyo? Kasi hindi ko yan maintindihan. Paano sila lalapit? Paano sila magkakaroon ng kaligtasan kung hindi natin kayang ipaliwanag yung ating pananampalataya sa ibang tao na kawawa naman dahil gusto niyang maniwala kay Kristo pero walang nagpapaliwanag sa kanya ng tama. So yung issues dati hanggang ngayon ay issues pa rin. So sama-sama nating pag-aralan yung paano tinutugunan ito ng sumulat ng Hebrews. Let's pray. Aming Ama, aming Diyos, patuloy kaming nagpapakumbaba, patuloy kaming nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalooban, sa iyong magagawa. Sa umagang ito, Ama, ang nais lang namin ay marinig ang iyong sinasabi, marinig ang iyong salita. Nais namin na maunawaan ito ng malinaw. Nais namin na ito ay maisabuhay. Nais namin, Panginoon, na ikaw yung maitaas sa aming buhay. Kaya, Ama, tulungan mo po kami. Bigyan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang lahat ng aming mapag-uusapan ngayong umaga ay mamunga ng mas malalim na pananampalataya at mas malalim na pag-ibig namin sa aming Panginoong Hesus. Ama, kayo po yung sumama sa amin ngayong umaga na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So Hebrews chapter 7 ay nagsimula sa pagpapakilala sa isang misteryosong tao. So ang pangalan niya ay si Melchizedek. So sa chapter 7 na ito ay mayroong lang dalawang primary characters. So una, si Melchizedek. Ang pangalawa, si Jesus. So sila yung dalawang primary characters. So sino ba si Melchizedek? Ang reference kay Melchizedek is from the Old Testament sa Genesis chapter 14, verse 17. At nabanggit din siya sa Psalms 110, verse 4. And ayon sa text natin, sa chapter 7, verse 1, sabi doon, si Melchizedek ay hari ng Salem or Salem, pari ng kataas-taasang Diyos. Yung word na Salem, it comes from the Hebrew word shalom, na ang ibig sabihin ay peace. So Salem can be, so yung city of Salem, kung saan si Melchizedek ay hari, can be translated as a city of peace. Yung lugar na Salem, kung saan siya ay hari, dito yung alam natin na malambot na kama, which is yung Salem. Yung lugar na Salem or Salem is believed to be the ancient name of Jerusalem or Jerusalem. Although insignificant pa yung Jerusalem nung panahon na ito, nung panahon ni Abraham, alam natin na ang Jerusalem ay yung magiging lugar or sentro ng pagsamba ng mga Israelita at dito magmumula yung mga pari. Ito yung magiging lugar ng mga pari. So, una, si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Tingnan natin, si Melchizedek ay hari at pare. So, dalawa yung roles niya. 2 roles. Sa history ng Israel, hindi maaaring ang hari ay pare. Hindi rin pwede na yung pare ay hari. Hindi yun pwede. Magkaiba yung designation nun.
At hindi yun pwedeng pagsamahin. May incident sa Old Testament na nangyari yung ganito. Sino nakakilala kay King Uzziah? Si King Uzziah ay isang hari ng Juda. So siya ay hari. Pero sinubukan niyang gawin yung duties ng isang pari. So pumasok siya sa templo, nagpari-parian siya. And akala niya, dahil siya ay hari, maaari niyang gawin lahat ng gusto niya, even disrespecting the temple of God. Anong ginawa ng Diyos sa kanya nung ginawa niya yon? Pinarusahan siya. Pinarusahan siya ng leprosy or ketong. Pagkatapos noon, kahit kailan ay hindi na siya muling nakapasok sa templo. Ganon kaseryoso ang Diyos sa designation ng hari at ng pari na hindi pwedeng pagsamahin. So magkaiba yung designation, yung duties, yung responsibilities at pagkakatawag ng isang hari at iba din ang isang pari or priest. Hindi ito pwedeng isang tao lang. Pero itong si Melchizedek ay parehong hari at pari. So mukhang exempted siya dun sa rule. Na kahit siya ay isang hari, ay nagagampanan niya yung pagiging isang pari. Tulad ng sinabi sa verse 1, di ba? Sabi, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito, gawain ng isang pari. Ito pa, verse 2, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Also, gawain ng isang pari. So Melchizedek is both king and priest. Yan yung unang description sa kanya. Next, sino ba si Melchizedek? Tuloy natin sa verse 2, sabi doon, ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran. At dahil siya din ay hari ng Salem, ibig sabihin, siya ay hari ng kapayapaan. So, from the text, Melchizedek is both king of righteousness and king of peace. Yan yung second description kay Melchizedek, both king of righteousness and king of peace. Sa version ng Ang Biblia, ganito po yung sinabi. Sa verse 2, sabi dito, una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Bakit ko ginamit yung version na yon? Dahil ginamit doon yung salitang una at pangalawa. And I believe yung author ng Hebrews ay merong mensaheng nais iparating sa lahat ng nakikinig sa kanya o makakabasa ng kanyang sulat. Gusto niyang sabihin na merong una and then merong ikalawa na ginagamit yung term na yon para to indicate yung order ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari or yung importance ng kung ano yung dapat na naunahin. So maglalagay ka lang ng salitang una kung para sa iyo ito yung dapat i-consider muna bago yung pangalawa. Or kung ikaw naman ay nagbibigay ng instruction, sinasabi mo yung word na una kasi ito yung dapat na gawin mo muna bago yung pangalawa. And I believe merong mensahe dito, yung Hebrews chapter 7, na sinasabi niya na una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay katwiran, and ikalawa, ang kahulugan ng kanyang pangalan, or siya ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan, meaning, katwiran before kapayapaan. Righteousness first, and then peace. No righteousness, no peace. At sa mga taong nagsasabing, well,
Kahit sila'y namumuhay sa kasalanan, sinasabi nila, payapa naman yung buhay ko eh. Hindi ko na kailangan si Kristo. Hindi ko na kailangan ng tagapagligtas. Okay naman kami, payapa naman kaming pamilya. Sa mga taong nagsasabi na ito, hindi ito yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Ito yung kasinungalingan ng demonyo para hindi mo siya iwan. Binibigyan niya kanya ng kapayapaan na manatili sa kasalanan para forever na kayong magkasama. Sabi ni Spurgeon, peace without righteousness ay para kang, tinagalog ko na, hindi nagtatagalog tong si Spurgeon. Sabi niya, peace without righteousness ay para kang namamangka sa isang payapang ilog na sa dulo pala ay isang mataas na talon na pabagsak. Isang mataas na waterfall. Next, sino ba si Melchizedek? Sabi sa verse 3, walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Sabi doon, walang nabanggit tungkol sa kanyang mga magulang. So, hindi kilala kung sino yung parents niya o sa angkang pinagmulan. Hindi rin kilala yung lahi niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. So, wala siyang birth certificate. Sobrang short and little nung description kay Melchizedek. Pero there's nothing little about him. There's nothing little about Melchizedek. Yung iba't ibang Bible scholars ay iba't iba yung tingin sa bagay na ito na dahil nga wala rin namang sapat na verses sa Bible to support yung identity ni Melchizedek. Marami sa kanilang sinasabi na dahil siya ay walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, walang pasimula, walang katapusan ng buhay na naitala, na nagpapatunay daw na si Melchizedek ay maaring isang heavenly being. Or ang iba naman ay nagsasabi na maaring siya ay pre-incarnate appearance of Jesus. Or bago pa man magkatawang tao si Jesus, ay nagpakita na siya kay Abraham. Ang tawag dito ay Christophany. So, iba't iba yung kanilang pananaw tungkol sa bagay na yon. At sabi pa doon, tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Sa ESV ang sabi, resembling the Son of God. So si Melchizedek ay tulad ng anak ng Diyos. Pero, hindi siya ang anak ng Diyos. I think that answers yung question kung siya ba si Jesus. Kasi the name na Son of God ay para lamang sa Son of God. At si Melchizedek ay tulad ng anak ng Diyos. And sabi sa verse 3, siya'y pari magpakailanman. So ito pa, siya ay pari magpakailanman. Kaya nga maraming nagsasabi na maaaring ito ay evidence na si Melchizedek was actually Jesus appearing in the Old Testament dahil katulad ni Jesus, siya ay pari magpakailanman. Pero I believe ang ibig sabihin nung word na siya'y pari magpakailanman is simply implying na yung pagkakapari ni Melchizedek ay yung kanyang priesthood is a foreshadow that points forward in the everlasting priesthood of Christ. Parang ganito din yung sinabi ni Yahweh kay David, di ba? Nung sinabi niya na ang mananatili ang iyong trono magpakailanman. Pero hindi naman nanatili yung trono ni David, di ba? Na nagpapatungkol sa everlasting kingdom ng Panginoong Jesus. Sabi pa ni Mayor sa kanyang commentary, sabi niya, parang hindi na mapigilan ng ama ang excitement
para ipakilala ang kanyang anak bilang ultimate priest sa katayuan ni Melchizedek. So, Melchizedek is a foreshadow of Jesus, of the everlasting priesthood of Jesus. Ang buhay ni Melchizedek, yung kanyang pagiging hari, yung kanyang pagiging pari, ay nagtuturo sa atin na tumingin sa isang higit na dakilang pari na paparating. At yun ang ating Panginoong Hesus. So Melchizedek is a foreshadow that points forward to the everlasting priesthood of Christ. Next. Sa Hebrews chapter 7 verses 4 to 10, tumutukoy dyan that Melchizedek is greater than Abraham. So nakalagay rin yan sa inyong sermon notes. Babasahin ko po yung text 4 to 10. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid. Kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Verse 7, hindi may pagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binasbasan. Ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So no question dun sa pagkakapari ni Melchizedek. Nung nakita siya ni Abraham, Abraham acknowledged yung pagiging pari niya. And Abraham acknowledged yung kanyang position. Kaya nga kusang loob na ibinigay ni Abraham kay Melchizedek yung ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Dito nagsimula yung ating tithing o yung ating pagkakaloob. Ito yung unang record ng pag-o-offering sa Bible. At ito yung pinagpapatuloy natin hanggang sa araw na to. Verse 5 to 7, sabi doon, ayon sa kautusan, ang mga paring mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita. So ito nga yung offering nila na kanilang mga kapatid. Kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi may pagkakila na ang nagbigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Naisabihin dito ng author na dahil si Abraham ay binasbasan ni Melchizedek o dahil si Abraham ay pinagpala ni Melchizedek, higit na dakila si Melchizedek kaysa Abraham. At dahil Abraham represents all tribes of Israel, siya yung representative nung lahat ng lahi, lahat ng lipi, including yung lahi ni Levi. Tulad ng sabi sa verse 9 and 10, sabi dito, kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. So sinasabi dito ni author na nung si Abraham ay nag-offering kay Melchizedek, in essence, lahat ng kanyang mga anak, mga apo, lahat ng sumunod kay Abraham ay nagbigay na rin kay Melchizedek dahil si Abraham ang representative nilang lahat.
And then verse 10, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So dahil wala pang 12 tribes noon, di ba? Si Abraham pa lang itong pinag-uusapan natin. Wala pang 12 tribes nung panahon ni Abraham. Abraham represents all tribes of Israel, including the tribe of Levi, kung saan nagmula si Moses, si Aaron, at yung ibang mga paring Israelita. Dahil dito, ayon sa kasulatan, si Melchizedek ay higit kay Abraham at higit sa kanilang lahat, maging kay Levi at sa mga pari na Levita. So, kung babasahin natin yung passage na ito, parang yung author ay binibigyan ng honor and glory si Melchizedek, di ba? Parang binibigay niya yung papuri o yung kapangyarihan kay Melchizedek. Wag niyong tingnan sa ganon. Hindi ganon. Hindi yung angulo na gustong ipakita sa atin dito ng author. Instead, dun sa statement na yon na sinabi ng author, sa ganitong paraan, sa ganitong paliwanag din, ay inaalis niya yung glory and honor sa mga paring Hudyo na galing sa lahi ni Levi at Aaron. At dahil nga ipinagbayabang nila nung mga paring Hudyo na sila ay galing kay Abraham, ay sinasabi nilang walang ibang pwedeng maging pari o tagapamagitan sa Diyos maliban sa kanila. Ito yung kanilang claim. And ang kanilang purpose nito is to disqualify Jesus as a high priest. Pero sinasabi ng author sa mga paring Hudyo na kung nagpapatuloy nga ang pagkakapari ni Melchizedek hanggang ngayon, tulad ng sabi sa verse 8, merong isang dakilang pari na mas higit kay Abraham. Kung siya ay higit kay Abraham, higit pa siya sa kahit na sino man sa inyo. Higit pa siya kaysa sa mga pari o punong pari sa panahon na ito. Na merong isang dakilang pari na higit pa kay Abraham at ang pangalan niya ay Jesus. At ang kanyang pagpapari ay magpakailanman. Hebrews chapter 7, verse 11 to 19. Number 3 bullet point. Better priesthood, better covenant. Better priesthood, better covenant. Verse 11. The Levitical priesthood never made anything perfect. Babasahin ko po yung verse 11 sa ESV. Now, if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than one named after the order of Aaron? So, china-challenge ngayon ng author, yung kanyang mga audience dito, naggumamit ng common sense, na mag-isip. Sinasabi niya na, alam ninyo yung requirement ng Diyos. Alam ninyo na ang kanyang requirement is nothing less than perfect. At yung perfection ay imposibleng manggaling sa mga imperfect and sinful priest. Kaya kailangan ng better priesthood. Kailangan ng better covenant. Kailangan na ang Diyos mismo ang nagtatag nito. Isang priesthood na sapat at walang kapintasan at walang kamatayan. Sabi sa MBB version ng verse 11, kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan pa ang ibang pagkakapari ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. So, referencing yung Awit 110 verse 4. Kung didiretsuhin sila nung sumulat ng Hebrews, sasabihin sa kanila, hindi na ninyo kailangan ng mga paring Hudyo. Lalong hindi nila kailangan ng mas maraming paring Hudyo. Hindi na nila kailangan ng mas maraming
alay na hayop na kakatayin. Hindi na nila kailangan ng patong-patong na tradisyon at mga seremonya. Ang kailangan nila is a better priesthood and a better covenant. At ang kailangan nila ay si Kristo. Verse 12, change in priesthood means change in the law. Sabi sa verse 12, nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Change in priesthood means change in the law. Ang pagkapari ni Aaron at ng mga Levita ay nakatuon lamang sa bayan ng Israel. So try to imagine this. Yung kanilang priesthood is national. Sabihin, para doon sa bansang Israel. Nung baguhin ng Diyos yung priesthood, yung order of priesthood from the order of Aaron to the order of Melchizedek, ang ginawa ng Diyos, binago niya yung scope ng salvation from national to global. Nakita niyo yung plano ng Diyos? Nakita niyo yung napakagandang plano ng Diyos? From national scale to global scale, kung saan hindi na applicable yung mga batas ni Moses, kung saan hindi na tinitingnan yung lahing pinagmulan, na ang tinitingnan na kung sino yung namamagitan, kung sino yung nagliligtas. Hindi lang yon, yung mga paring Hudyo, nasa ilalim yan ng jurisdiction kung sino man yung gobyerno. Kaya nga bago nila ipako si Kristo, anong kailangan nila? Kailangan nila ng approval ni Pilato. Kasi wala silang kayang gawin, wala silang pwedeng gawin hanggang wala silang approval ng hari or ng government na naka-under sa kanila. So their submission falls under the king or under the government. We don't need a priest like that. And God doesn't deserve a priest like that either. Na yung kanilang submission ay sa tao at hindi sa Diyos. All priests, including the very high priest, the great high priest, must submit to the Almighty God. Dahil kay Kristo, who is a better priest, an eternal priest, and a universal priest, hindi na tayo under the law of Moses. Tayo na ngayon ay under grace. Hindi na rin ang kaligtasan ay hindi na rin nalilimitahan sa isang lahi o sa isang lugar at sa ibang bansa. Dahil sa ginawa ng ating Diyos, ito ay naging available para sa bawat isa sa atin, para sa bawat isang kasalanan, para sa iyo at para sa akin. That's grace na galing sa Diyos. Verse 13 to 14, wrong tribe. Verse 13, ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito ay kabilang sa ibang lipi, kung saan ay wala ni isa man na naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na ang Panginoon ay mula sa lipi ni Juda. At tungkol sa liping ito ay walang sinasabi si Moises tungkol sa mga pari. So ito nga yung issue, di ba? Jesus is from the wrong tribe. Wrong tribe. Ito yung bala ng mga paring Hudyo kay Jesus kung bakit hindi siya pwedeng maging high priest. At yung akala nilang argument na magpapanalo sa kanila sa laban nila against Jesus, dahil ito yung claim nila na si Jesus cannot be high priest dahil he is from the wrong tribe. At para mahikayat muli nila yung mga Christians, yung mga new Christians na bumalik sa pagiging Hudyo, akala nila ito yung kanilang good argument. Pero dahil sa paliwanag nito nung sumulat ng Hebrew, lalo pang nataas yung pangalan ng Panginoong Hesus bilang ultimate high priest na higit pa sa pagkakapari ni Aaron, higit pa sa pagkakapari
ng mga angkan ni Levi. At sinasabi rin niya na si Jesus ay higit pa sa kanilang ninunong si Abraham. At para sa kanila, walang higit na dakila kay Abraham. Sinasabi, nung sumulat ng Hebrews, ang Panginoong Jesus ay mas dakila kaysa sa inyong ninunong si Abraham. Verse 15 to 17, Jesus belongs to another order of priesthood, referencing Psalms 110 verse 4. So verse 15 to 17, babasahin ko po. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may hindi matatapos. At hindi dahil sa lahing pinagmulan na itinakda ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Verse 16, sabi doon, naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may hindi matatapos. Lahat ng pari, after the order of Aaron, ay namatay. At kung meron pa silang nakititirang mga lahi mula sa lipi ni Levi, lahat din sila ay mamamatay. Pero Jesus belongs to another order of priesthood. His priesthood belongs to the order of Melchizedek. Na yung priesthood niya ay may kapangyarihan sa buhay. John chapter 10, verse 17 to 18, sabi dito, dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa akong itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihan. So Jesus bilang high priest ay merong kapangyarihan na ibigay ito at meron akong kapangyarihan na kunin itong muli. And that's the power of Jesus sa buhay. At sa buhay, magpakailanman na wala yung ibang mga pari. Sabi pa sa verse 16, hindi dahil sa lahing pinagmulan na itinakda ng kautusan. Dahil nga dito sa lahing pinagmulan na to, dahil dito maraming mga Hudyo ang nagmamalaki dahil sa kanilang lahing pinagmulan. Na dahil sila ay galing sa lahi ni Abraham, galing sila sa tribo ni Levi, na sila lang yung pwedeng maging pari, sila lang yung pwedeng maglingkod sa Diyos. Na dahil nga sila ay mga Levita at nasa dugo nila ang pagiging pari, ay mataas na nga yung tingin nila sa kanilang sarili. At kung hindi ka kaugnay sa kanilang lahi, sasabihin nila, well, hindi ka pwede dito. Yun yung ginagawa nila. Yun yung ginagawa nila kay Jesus. Nasabi nila kay Jesus, hindi ka pwede. Pero sa pagiging punong pari ng Panginoong Hesus, itinakda niya ang bagong kasunduan na ang daan lamang patungo sa Ama ay sa pamamagitan niya. At hindi na kailangan ng mga paring Hudyo. Si Kristo ay pari magpakailanman ayon sa pagkakapari ni Melchizedek, hindi ayon sa pagkakapari ni Aaron. Verse 18 to 19, the law made nothing perfect. The law made nothing perfect. Verse 18 to 19, kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon. Sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang kautusan ay nagpapakita ng God's standard, ng God's perfect standard, na ito yung kailangan ninyong gawin dahil ito yung katanggap-tanggap sa Diyos. Yun yung kautusan. Pero hindi ito nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao
para sundin ng perpekto yung buong kautusan. Hindi ito nagbibigay ng kapangyarihan para maabot yung standard ng Diyos na perpekto at walang kapintasan. Yung kautusan is a good reference for God's perfection. But it doesn't provide help to become a perfect person. For the law made nothing perfect. Lahat ng nag-iisip na makakarating sila sa langit sa paggawa ng mabuti, mark this statement: the law made nothing perfect. Lahat ng mga Katolikong kumukumpleto ng 7 sakramento para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mark this statement: the law made nothing perfect. Bawat isang tao na nagsusumikap sa paggawa ng mabuti, sa pagbibigay sa mahihirap, at sa pag-aayuno at sa pagsasakripisyo para makarating sa langit, mark the statement: the law made nothing perfect. So yun yung problema. There's the law, but the law made nothing perfect. That's why everybody needs a perfect Savior and a perfect High Priest sa katayuan ng Panginoong Hesus. Verse 18, kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Hindi natin sinasabi na yung kautusan, dahil sinabi dito na ito ay mahina at walang bisa, hindi dito sinasabi na walang kwenta yung kautusan. No. All Scripture, kasama yung kautusan, is breathed out by God and profitable, kapaki-pakinabang. So maging ang kautusan ay kapaki-pakinabang. Ang sinasabi dito ng author, ang law o ang kautusan ay walang bisa when it comes to saving my soul or giving me power over sin. It provides or it gives the standard, pero wala itong tulong para sa atin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kung paano natin maliligtas yung ating sarili at kung paano natin mapagtatagumpayan yung kasalanan na araw-araw ay ginagawa natin. The law does not provide a permanent cure sa problema ng tao sa kasalanan. Tanging si Kristo lang ang sagot sa problema natin. Verse 19, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Higit na mabuting bagong pag-asa. Dito ko nakuha yung title ng ating mensahe ngayon. A better hope from a new covenant and a superior high priest. Higit na mabuting bagong pag-asa. Nung narinig mo yung gospel at tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo din yung higit na mabuti at bagong pag-asa. Kaya kung tinanggap mo ito, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin to, kapatid. Ginawa ni Kristo ang hindi kayang gawin ng tao para tayo ay makalapit sa Diyos. You see yung purpose? Kaya ka niligtas ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng opportunity or kalayaan na makalapit sa Diyos. Hindi ka lang niligtas ng Diyos para ligtas ka na. Wala ka ng problema, no. Dahil kung malayo ka sa Diyos, ito yung pinakamalaking problema ng tao. Ginawa ni Kristo ang hindi kayang gawin ng tao para tayo ay makalapit sa Diyos. Bakit? Dahil ito yung kailangan natin. Higit na kahit sa ano pa mang bagay, ang pinakakailangan natin is to have a relationship with the Father through the Son. Ginawa ito ni Kristo para lahat ng Kristiyano ay makalapit at makakapit sa Diyos. Minsan kung kani-kanino tayo lumalapit, kung saan-saan tayo kumakapit, sa iba tayo humahanap ng kasiyahan, sa kasalanan, sa kayamanan, sa komportableng buhay,
Araw-araw nagsusumikap tayo, pero araw-araw din ay nag-aalala tayo. Kapatid, ginawa ni Kristo yung hindi natin kayang gawin para ikaw ay makalapit sa Diyos at para ikaw ay makakapit sa Diyos. Next, Hebrews chapter 7, verse 20 to 28. The superiority of Jesus, our high priest. Bullet number 4. Verse 20 to 21. Jesus was made high priest by the direct oath of God. Sabi dito, ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pari ang iba. Ngunit, nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Yung mga paring Hudyo ay nagiging pari dahil sa genealogy, dahil sa kanilang lahing pinagmulan. So kung ikaw ay mula sa lahi ni Levi, pag pinanganak ka na isang Levita, pwede kang maging pari. Pero si Jesus, yung kanyang pagiging pari ay pinagtibay ng isang panunumpa or oath na galing mismo sa Diyos. Bakit sumusumpa ang Diyos? Pag ba may sinabi ang Diyos, let's say normal statement, pag may sinabi ang Diyos, sigurado ba tayo na mangyayari yung sinabi niya? Yes, of course. Pero pag may sinabi ang Diyos at sumumpa siya doon sa kanyang sinabi, sigurado ba tayo na mangyayari yung sinumpaan niya na mangyayari? Yes. So, anong pagkakaiba? Ang kulit, di ba? Parehas lang, pero parehas lang naman yung mangyayari. Pero yung isa, meron pang kasamang panunumpa. I believe sumusumpa ang Diyos sa isang bagay, hindi dahil sinasabi niya na itong gagawin ko na to, mas pipilitin kong mangyari to kaysa sa iba. So, hindi ganon. Dahil sigurado tayo, may panunumpa man o wala, pag sinabi yan ng ating Diyos, sigurado yun na mangyayari. Yung kanyang panunumpa ay para sa atin, para mas maalala natin yung kanyang pangako. Ay, sumumpa ang Diyos sa bagay na ito. Sigurado ako na gagawin niya to. Matatandaan ko ngayon yung kanyang sinumpaan dahil merong panunumpa. Hindi ito para sa kanya, kundi ito ay para sa atin na mga tao na madaling makalimot sa mga pangako ng Diyos. Ginagawa niya ito para mas maalala natin yung kanyang pangako at para tayo ay lalong magtiwala sa magagawa niya at hindi mag-alala. Nangako siya ng isang tagapagligtas at dumating nga ang Panginoong Hesus bilang katuparan ng kanyang pangako. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan, at lagi niya tayong sasamahan hanggang sa dulo ng mundo. Nararanasan niyo ba yung pangako na yon? Yes. At nangako din siya sa kanyang muling pagbabalik. And that's also sure na mangyayari. Sumumpa man siya o hindi, lahat ng sinasabi ng Diyos ay sure na mangyayari. So we can hold on to those promises. Dahil lahat na ito ay sigurado. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat sa mga pangako, kundi dahil si Kristo yung ating nag-iisang assurance na matatanggap natin yung mga pangako na ito. Verse 22, Jesus, our guarantee of a better covenant. Our guarantee of a better covenant. Verse 22 states, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Sabi sa English Standard Version, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. Bakit kailangan ng guarantor para sa bagong kasunduan? Kasi yung lumang kasunduan sa Old Testament, wala yang guarantor. Pag nagkamali ka dun sa isang utos,
yari ka. Pag nagkasala ka, di mo nagawa isang utos, anong mangyayari sa'yo? Paparusahan ka. Kasalanan mo, parusa mo. Sa bagong kasunduan, Jesus is our guarantee. Sa bagong kasunduan, and try to imagine this, nauna nang pinarusahan si Kristo para sa lahat ng kasalanan mo. Nauna nang pinarusahan si Kristo para sa lahat ng pagkakamali mo. That's how Jesus guarantees your salvation. Hindi lang siya paid in full. It's paid in advance. Para ikaw at ako na tagasunod ni Kristo ay hindi na kailanman mag-alinlangan doon sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Bakit pa tayo matatakot? Bayad na pala. How can you not be grateful of our Savior? Yung bagong kasunduan nito, this new covenant, kung hindi ka pa nakukumbinse, this new covenant is a covenant sealed by the blood of Jesus. Verse 19 to 20 ng Luke chapter 22. And I read, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Verse 20, gayon din naman, dinampot niya ang kopa, pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos, new covenant, bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa iyo. And that's the guarantee of our salvation. It's sealed by the blood of Christ. Thank you, Jesus. Verse 23 to 25. Permanent priest, permanent Savior, permanent salvation. Verse 23 to 25, sabi dito, bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamamagitan para sa kanila. Si Kristo ang ating forever at permanenteng punong pari. At laging namamagitan para sa atin. Siya ang ating forever at permanenteng tagapagligtas para sa ating forever at permanenteng kaligtasan. Permanent priest, permanent Savior for our permanent salvation. Kaya wag tayong tumigil, mga kapatid, wag tayong tumigil sa pananalangin at sa pag-share ng gospel sa ating kamag-anak, mahal sa buhay, ng ibang tao. Dahil ang Panginoong Jesus, hindi pa siya tumitigil sa pagliligtas sa mga tao. Hindi pa siya tumitigil sa paghahanap sa mga makasalanan na naghihintay at naghahanap ng kaligtasan. Hindi pa siya tapos na maging tagapagligtas ng lahat ng tao na paparusahan sa impyerno dahil sa kanilang kasalanan. Nagpapatuloy ang kanyang pagiging tagapagligtas at magpapatuloy yung kanyang pagiging tagapamagitan bilang ating punong pari sa ating Diyos. At sa pagbabalik niya, siya ay magiging forever at permanenteng hari natin magpakailanman. Verse 26 to 28, the perfect high priest for the imperfect sinners. No, the perfect high priest for the imperfect and sinners. Verse 26, sa mga katuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kailangan natin.
Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito ay pang magpakailanman nang hihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may mga kahinaan. Ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. Itong verse 26 to 28 is simply the summary of the gospel. Kung titingnan natin, verse 26, di ba? Si Jesus na isang banal, walang kasalanan, ni kapintasan man ay, verse 27, inihandog ang kanyang sarili para sa kasalanan ng mga tao. Siya'y muling nabuhay. And then verse 26, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan para ating maging punong pari magpakailanman. Sobrang laki, sobrang amazing, at sobrang biyaya yung tinanggap natin dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. And nakakalungkot how much value yung binibigay natin sa sarili natin compared sa pinapakita nating value ni Kristo sa buhay natin, considering lahat ng ginawa niya para sa atin. Sino ba tayo? Nasali lang tayo dun sa gospel kasi tayo yung kaawa-awang kailangang iligtas. Sabi sa verse 26, sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. And that's very true. Si Jesus lang ang kinakailangan natin at wala nang iba. And because of this, we are being reminded na lahat ng bagay sa mundo would fall short sa kadakilaan ng ating Panginoong Yesus. At dapat ganun din yung ating pagtingin na lahat ng bagay sa mundo ay secondary compared sa Panginoong Yesus. And if we realize everything that Jesus has done for us, I hope after this message ay mas na-appreciate natin ang Panginoong Yesus at mas naramdaman natin na lalo pa natin siyang kailangan bilang ating Savior, bilang ating Panginoon, bilang ating great High Priest. Huwag na tayong bumalik sa dati nating pagkatao. Kahit sino man yung umaakay sa atin pabalik, kahit anumang kasalanan yung umihila sa atin pabalik sa ating dating pagkatao, huwag na tayong bumalik sa ating mga kasalanan. Kahit gaano man yung hila ng mundo, tulad ng paghila ng mga dating paring Hudyo sa mga bagong Kristiyano, manatili tayo sa paglapit at sa pagkapit kay Kristo. Yakapin natin yung sufficiency of Christ priesthood. At sigurado makapagpapahinga tayo ng may kapayapaan in the assurance na patuloy siyang mamamagitan sa Ama para sa atin. Na siya ay lagi nating kasama at dahil sa Kanya, meron tayong confidence, meron tayong freedom na makalapit sa ating buhay na Diyos. At kung ikaw ay wala pang kaligtasan sa buhay mo sa mga oras na ito, kung ikaw ay wala pang tamang relasyon sa Diyos at sa Panginoong Jesus sa mga oras na ito, ito ay paalala sa iyo, ito ay invitation para sa iyo to offer your life as a sacrifice sa Panginoong Jesus. Siya ang nag-iisang daan patungo sa Ama. Naghihintay siya, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso,
hihintay siya na buksan natin ito para siya ay pumasok at maghari sa ating buhay, sa inyong buhay. At dahil dito, kung ito'y mararanasan natin, kung ito'y mararanasan ninyo yung sufficiency ng ginawa ng Panginoong Jesus sa araw-araw. Ito ba ang salita ng Diyos sa umaga na ito? Let's pray. Aming Diyos, wala kaming ibang masasabi kundi maraming salamat. Maraming salamat po dahil ginawa ng aming Panginoong Jesus yung hindi namin kayang gawin para kami ay magkaroon ng kalayaan na makalapit sa iyo. Salamat dahil ginawa ng Panginoong Jesus yung hindi namin kayang gawin para mabuo yung iglesia na ito. Para kami ay magkaroon ng kalayaan na sama-samang sumamba sa iyo. Para kami ay magkaroon ng kalayaan na malaman, matutunan yung mga salita mo. Ama, maraming salamat po. Nawa, sa lahat ng nasabi, lahat ng aking nagawa sa umagang ito, ay maging kapurihan lamang sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen.